Tawagan natin si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Mr. Commissioner, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning po, Ka Tunying, Ka Jerry, sa ating mga babaeng. Good morning po. Opo. Napakaaway po ako talaga sa sinabi yun. Sino po ba ang kausap ninyong actress na yan? Kayo na nga maglinaw bago lumaki ang kwento. Baka akala nakikipag-date na kayo ng hindi namin alam. Sige. Diba? Kahapon po kasi ng umaga, nakatanggap po ako ng balita na nagkaroon nga po ng reklamo. Yung sikat na actress po, si Miss Bella Padilla. Nagkaroon po siya bumili siya ng kanyang meron siyang in-order galing ng Korea, yung para mga beauty, ano po yun beauty products. Nagtataka siya kung bakit ang dapat bayaran niya 1,600 lang. Naging 4,600 plus. So, siyempre, kahit po ako nagtakatan, siyempre, nagalit din ako kagad. Paano naman mangyayari na hindi ako sa kanya nagalit. Nagagalit ako kung bakit meron ganong napakalaking diferensya na dapat pagbayaran po. Hindi dahil artista po siya, kahit naman kung sino ang magreklamo sa atin. Hinaharap po natin yan. So, pinaimbestigahan ko po kagad at nung malaman ko naman po istorya, nag-reach out ako sa kanya sa pamamagitan ng kanyang manager naman po. Natutuwa rin naman po sila na nag-reach out po ako mismo sa kanila. Ganito ho ang nangyari ho kasi pala na-identify natin yung kumbaga yung problema at may solusyon naman. Unang-una, nagulat nga ako dahil si Miss Bella mismo gumagamit ng tinatawag na calculator. Isang web app po yan na ang intensyon ay yung ating mga kababayan na nag-i-import, makompute po nila mismo magkano yung dapat nilang pagbayaran. Ginamit niya po yun. Nagulat nga ako talaga, nagko-compute po siya. Nakita niya na 1,600 lang nang dapat niyang bayaran. So, ngayon, yung billing mismo pinadala sa kanya, galing ng DHL, 4,600. So, pinahimay ko po yan sa aking mga tuhan. Nakita po natin na hindi po consistent yung calculator computation at yung billing. Dahil po niya ganito. Naunawaan naman po ni Miss Bella, nagpaumanin nga po sa kanya. Ganun na rin po sa ating mga kababayan, paumanin na po. At talagang meron pong diferensya yung pag-calculate ng calculator, mali po. Kasi meron mga items dito sa calculator na hindi, na kulang po yung mga items dito. Halimbawa, yung BIR documentary stamps payment. Meron pong ganun So, kulang po yung nasa calculator. So, at piniliwanag ko rin, yung 1,600 na kinompute ni Miss Bella, dapat idagdag. Yun po duties and taxes na kinompute niya, tama po yun. Subalit, kailangan idagdag din po yung VAT. Kasi may 12% VAT po. Pag kinompute po yan, kulang-kulang 1,600 plus po yan. So, yung kinompute niya, 1,300, so 2,900 na. Naunawaan niya po yun, nagpapasalamat po siya. And then sinabi ko, bukod po kasi sa taxes at VAT, meron din po dapat pagbayaran yung mismong DHL po mismo, yung freight cost. So, 800 plus po yun. Dito ho nagkaroon ng diferensya. Yun yung pangalawa po naging problema. Sabi niyo po, entitled pala siya sa libre shipping, free shipping. Kasi may promotion so ang DHL, entitled na raw po siya doon. Sorry po, yung mismong pinagbilihan niya, so hindi siya dapat magbayad nitong shipment cost. Yung bagay na po yun, piniliwanag ko naman po sa kanya, hindi po namin malalaman po yun. At yan hindi po ako nakipagsisihan. DHL po yun dapat sila po ang nag-compute po niyan at subalit bilang solusyon, makikipag-ugnayan po sa DHL at sa iba pang mga consolidators upang yung mga ganyang mga diskwento, libre, paano namin mapagtutulong-tulungan na hindi makakalimutan pag nagkaroon na ng computation. Kasi lagi pong masisisi, normal naman po, ang masisisi ay BOC. Lagi kaming kapag taxes, pag collection sa taxes sa mga dumarating na mga produkto. Pero nakakagulat din naman nga kasi yun, Commissioner, dahil 11,000 lang pala yung worth ng shipment, tapos biglang 4,600 yung taxes. So yung itong buong shipment niya na ito, magkano lang talaga dapat na bayaran? Hindi po, tama po yung billing. 4,613 pesos. Yun nga po, pinagtataka niya rin daw po
kung ba't napakataas nga. Kaya pinaliwanag ko po. Yung breakdown, yung breakdown ng... Puno, no? Wala po tayong magawa. Yung tax rate, pinaliwanag ko sa kanya, yan po batas po kasi yan yung VAT. Yung tax rates, hindi po kami gumagawa yan. Taga-kolekta lang po ang BOC at BIR. So, yung bagay na po yan, talagang dapat Pero kung lagi, Commissioner, mawalang galang, kung lagi po siyang bumibili ng ganun, tapos ang binabayaran niya before is much lower, hindi ba may problema talaga? Oo kaya nga titignan ko po nga yung calculator. Pina-take down ko na po yan kagabi. Kaya siyempre, linggo wala akong mautusan ng China. Ngayong araw na to, ipapa-take down natin yan. Dapat yan ipa-update na upang talagang makita niyan. Calculator nga dapat tama yung pagkalkula niya. So dapat lahat ng items na dapat isingil, masingil po ng pamahalaan, kasama po yung manggagaling sa private sector, kagaya po ng DHS. Pero mainam na rin to, ha? Mabuti na lang at ito po ay ginawa ni Miss Bella Padilla. At least marami tayong mga natututunan dito. Normally po kasi kapag ganito kalaki, pag matik 11,000 tapos ang binayaran 4,600, mamumura mo kagad gobyerno. Halos kalahati na ang sa tax pa lang. Lalo na po, siyempre mababa po halos walang tiwala po sa POC. Duda kaagad ng ating mga kababayan. Naintindihan ko po yan. Yan nga po pinipilit natin mabago po. Pagsisikapan po natin. Pero ganun po, pagkakataon ko na po ito. Pag kinumpute niyo ho kasi talaga yung, let's say, 11,000 yung kargamento. No? Unang-una, pag ang kargamento po 10,000 o mas mababa, libre po yun. Yan po yung tinatawag na minimis po. Libre po yun. Dapat wag magbayad ng ating mga kababayan ng taxes and duties. Ang libre taxes po pero yung shipping cost, babayaran po nila ang private sector. Yes, totoo po. Sa kaso po na ito, 11,000, kaya may range po yan between 10% plus, depende po sa amount. So, pag kinumpute po nila sa 10% na lang, yung 11,000 plus, di 1,100 plus. Pero sa computation po namin, 1,300 po. May ranges po kasi yun. Teka muna, Commissioner, hindi ho ba dapat ang may tax na lang yung 1,000? Dahil yung first 10,000 libre. Hindi po ganun Hindi po ganun Mali. Di ho ba mali? Inisip ko rin po yun. Kung diskwentado Kung lumampas ng 10,000 plus, damay na yun. Damay na yun. Pati yung 10,000 kasama. May rate na po yun. Pero dapat pala, total, naturuan nyo na kami. Ang bibili namin, mga 10,000 pababa lang. Hindi, ganito gagawin natin, Kumachero. Kapag ang iba, binibiyak. Ayun, chop-chopin natin. Ay, parang kontraktor. Parang diskaya. Dapat wag natin paabuti sa 150. Ito, wag natin paabuti ang palagpasin ng 10,000. Bambirang pati sa... Tax pa lang po yun. VAT pa, 12% po ang VAT. So, kaya yung 1,300 plus yung VAT na, 1,000, yung VAT is mga 1,300 plus. Tapos yung computation ni Miss Bella na 1,600. Nasa 2,900 na po. Taxes pa lang po. Kaya dapat kulang-kulang 1,000. So, aabot po talaga ng 4,600. Tama po yung computation. Ang mali po, yung calculator na went up po talaga. Kaya pinatake down nyo na yung calculator na yun. Mali pa lang kung muwenta. Busit na calculator. Ito na pong i-update po yan. Kasi maganda po intention ng calculator. Matulungan ating mga kababayan upang alam nila yung dapat nilang bayaran. Hindi sila mabobola ng, kumbaga, ng broker o kami ng BOC, hindi sila maaabuso. Yan po yung purpose po. No? Subalit, pinapatake lang po yan dahil pumalya nga po kailangan i-update po yan. So kung ganyan na ho tinding mangolekta talaga ang customs, dapat nare-reach lagi ang target, Commissioner. Noong July, nakatarget kayo, di ba? Pinipilit po. Palagay ko, kaya naman po natin yun. Meron po mga kinukumpuni tayo sa mga proseso po natin upang makuha po natin yung target na ibinigay naman po sa atin ng economic team. Mahalan po. Ayun. Magkano po ba ang target nyo next year na binigay ng economic team? Mataas po 1.1 trillion po 1.1 trillion. Sa customs pa lang po yun? 1.1 trillion?
Customs pa lang po yun. Ay, Ang BIR, halos times 3 yan mga 4-3. Matindi pala, no? BIR po. Kaya ang problema ni magaling naman po yan, si Commissioner Lumagi. Opo. Kaya hindi masyadong humingiti na siya. May Hindi na mangiti. May nagpapas... po yun, si Icom Lumagi, magaling po yun. Ay, salamat daw po, sabi ng mga travelers, dahil hindi na nila kailangang ma-delay doon sa exit ng customs sa pagkagaling sa biyahe. Oo, tama po. Pinatanggal po natin yung pagpipresenta po ng QR code. Kasi naman po, nasa immigration na po yung e-travel information. Hindi na ho ba kailangan? Kahapon, pinakita ko pa eh. May reader pa dun eh. Nakita ko yung mga airline crew na dumadaan, tinatapat pa rin nila. Nakitapat na rin ako. Nakigaya-gaya ka. Nakigaya na rin ako. Ano po, baka nakagawian na lang. Nakagawian na lang. Nasanay na lang. Pero ganito po, gawin ko, yung pila nung nothing to declare, ibig sabihin wala namang po kayong pagbabayaran. Dire-diretso po dapat yun. Pero may mga i-declare po, yung meron nakalagay po doon, something to declare. Yun po kailangan po mag-QR po doon. Yun. Okay. So malinaw, walang ang pinag-usapan ninyo ni Bella, balikan natin yun. Si Bella. Ay tungkol lang sa may kinalaman sa tax, sa customs. Walang iba. Walang iba. Wala po. Naiya nga po. Siyempre sikat po yun Kami, ordinaryong kawani lang po ng pamahalaan. Daga, last na lang, Commissioner. Meron daw kayong isang official dyan na sinibak ninyo dahil kung ano-anong pinagagagawa? Kabago-bago? Nagpalit na po tayo ng mga opisyal. Nakumpleto na po natin yung Deputy Commissioner. So okay na po tayo. Okay na po. Yung pong Deputy Commissioner, Ombre, tanggal na. Wala na po siya. Actually nag-resign po siya ng irrevocable. Subalit bago po, ang totoo po niyan, bago po mangyari yun, kasi nag-recommenda na ako talaga na po ng bagong Deputy Commissioner po. Subalit bago po lumabas yung pirmado ng Presidente, nag-resign na po nag-resign po siya. Ayun, inunahan na para wala nang pangdating ka. Maaari po. Opo. Mabait naman po yun. Kaya lang, meron po akong programa na gusto ko pong matupad dahil nangako po ako kay President Bongbong na aayusin po natin ang Bureau at yung koleksyon at good governance ay gagawin po natin. Kailangan po lahat ng kasamahan ko align po dyan sa ganyang mission po. Yes, sir. Okay. Sir, salamat po. Thank you, Commissioner. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Thank you. Salamat din po. Thank you rin po.